si Sir Jonel sa flip top, ginamit niya pati na yung rosaryo. Merong magandang mensahe sana, pero ang problema ay may kasamang pagmumura. Bahala kang mamatay. Bahala kang mamatay. At last, Sumpa yon. tangina. Ito'y tungkol Pagmumura. Flip top na tubod! Kordero ng Diyos na nag-aali. Mana na. Kaya pala may... Kaya... Ayan, nawala ang kanyang busis pagkatapos sa kordero ng Diyos. May maganda siyang mensahe sa paggamit niya sa Santo Rosario. Pero, ang problema, may halo. yung lumaban. Dahil ang ating pag-asa ay nasa atin. Oh, so, di ko alam kung ang kanyang pananampalataya, Katoliko ba? O ibang sekta ba? Si Sir Dio, kilala siya sa flip top. Gamit niya ang rosaryo, ang pananampalataya daw, ang pag-asa, Kamay. nasa kamay. At ikaw, kung hindi ka pa rin nakikinig, kung hindi ka pa rin nakikinig, bahala kang mamatay. Bahala kang mamatay. Yan, dito na pumasok ang tinatawag na sumpa. At delikado yan sa Ministry of Liberation and Exorcism, mga kapatid. Makapangyarihan talaga ang lalabas sa ating bibig. Kaya mag-ingat. At hindi nararapat na gawing flip top na may pagmumura, may panlalait at may sumpaan pa. Ang banal na rosaryo. Dahil salungat ito sa kahulugan, salungat ito sa layunin at kabanalan ng panalangin. Napansin niyo ba, mga kapatid? Lahat ng mga anti-Katoliko, against talaga sila sa Santo Rosario. Bawal daw umano ang Santo Rosario. Imagine, sino ngayon ang katuparan sa hula ni Propeta Isaias sa Isaias Kapitulo 5, versikulo 20? Ano ang kaniyang hula? Kawawa kayong mga baliktad ang isip. Ang mabuti gawa ay masama. At minabuti naman iyong masama. Masama ginawang mabuti. Mabuti ginawang masama, 'di ba? Oh. Yung mapait ginawang matamis. So, makita ninyo talaga kung sino ang katuparan sa hulang 'yon. Bakit? Lahat kay Eliseo Soriano, kay Apollo Kibuloy, kay Felix Manalo at iba pang born again, allergic sa Santo Rosario. Kung tingnan natin ang unang Korinto 1:16, ang mensahe ng cross ay kapangyarihan ng Diyos. At dito sa cross, sinambit natin ang the 12 articles of Christian faith. Masama ba yon? Di ba? Sila ang katuparan sa Isaiah 5:20. Bakit? Sabi nila kasi, masama yan. Bawal ang rosaryo. Ano po ba ang sinasambit natin? I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ. Oh, masama yon? Pagkatapos, binanggit natin, sinambit natin ang turo na panalangin ng ating Panginoon Jesucristo. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Pagkatapos, may tatlong Hail Mary. Yun ay binanggit ng anghel mismo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Pagkatapos,
Gloria Patri et Filio et Espiritu Sancto. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Pagkatapos, meron pa tayong, O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of hell, and bring all souls into heaven, especially those who needs most your divine mercy. Oh, masama ba yon? Sa huling bahagi sa ating rosaryo, let us pray. O God, through His only begotten Son, by His life, death, and resurrection, has purchased for us the reward of eternal salvation. Grant, we beseech you, that meditating upon the mystery of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what it contains and obtain what it promised through the same Christ our Lord. Masama ba yon? So, ngayon, sa mga nagsasabi na masama ang banal na rosaryo, mga kapatid, sino ang katuparan sa Isaiah 5:20? Kawawa kayo, mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama, at minabuti naman iyong masama. Ang mapait ay ginawang matamis, at ang matamis ay ginawang mapait. Sino ang katuparan? Kaya isip-isip na kayo kung kayo nakasali at nahikayat sa siktang tatag lamang ng tao. Delikado yan, mga kapatid. Pag humihiwalay ka sa simbahang Katoliko na tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, wala na silang sakramento. Maliban lang yung ibang mga sikta na meron silang nirecognize ng simbahan yung baptism nila, no? Pero kulang sila ng sakramento. Wala silang sakramento, wala pa silang sacramentals, wala pa silang mga kasamang santo, wala pa silang mahal na Birhen Maria. Di ba napansin niyo? Ngayon, balikan natin. Etong ginawang flip top talaga ang banal na rosaryo. No? Ang rosaryo ay ito'y isang pakikiusap sa Diyos at pagmumuni sa buhay ni Jesus at ni Santa Maria. Pero ang flip top ay nakabatay sa paghamon, panunuligsa, at pagyurak sa kabanalan. Magkaiba talaga ang diwa sa flip top at sa Santo Rosario. Rosario, kababaang loob, pagsisisi at kapayapaan. Flip top, may pagmumura, may pagmamataas, galit, at panghahamak. Napansin nyo ba sa flip top? Kaya ituloy natin ito nga na bahagi. Bahala kang mamatay. Bahala kang mamatay daw. At last, tangina. Oo, so yun. At last, hawak ang rosaryo, may pagmumura pa. Di ba? Salungat yan sa utos ng ating Panginoon Jesucristo sa pananalita. Si Jesus mismo na ang pananalita ng tao ay nagpapakita ng laman sa kanyang puso. Tingnan niyo ang Mateo Kapitulo 12, versikulo 34. So, ang pagdarasal na sinimulan ng mura at sumpa. Abay, hindi pagiging panalangin yan, kundi paglapastangan. Paglapastangan sa banal. Ang mga banal, pangalan ng Diyos, sa mahal na Birhen Maria, mga santo, at mga misteryo ng buhay ni Jesus, ay inihahambing ito sa kabastusan, sa makamundong wika sa flip top. Ito ay anyo ng tinatawag sa simbahang Katolikong sacrilegio, sacrilege. Paggamit sa banal na paraang walang galang. Di ba? Di ko sure. I-comment ninyo kung alam nyo. Ano ang pananampalataya o reliyon? Alam nyo ba si Sir Dio? No? Hindi sa pag-atake sa kanya, kundi kung siya may Katoliko, inanyayahan natin na
tatanggap sa sakramento ng kumpisal. Pero, of course, kailangan nandiyan ang act of contrition. Di ba? So, masamang halimbawa sa pananampalataya talaga, ginagamit ang Santo Rosario pero may kasamang pagsusumpa. Ano yon? Okay, tuloy natin. Ito'y tungkol sa'yo. Huwag puro kadiliman. Huwag mo kaming dalhin sa mundo mo. Tulungan mo sila lalong-lalo na yung mga nawawalan ng pag-asa sa buhay. Huwag mariwana, kapatid. Hindi yan ang solusyon, kapatid. Walang kwenta ang paglalakbay ng buhay mo kung walang Diyos sa puso mo. Real talk yan. Tangina mo. So, maganda na sana yung real talk niya, pero ang problema, may halong mura sa huling bahagi. Di ba? Kaya, naglilihis sa layunin sa pananampalataya ang paggamit sa rosaryo. Nagbubunga ng isang iskandalo, pagiging dahilan para posibleng may matisod sa pananampalataya. So, di natin alam sa ngayon kung ano ba ang pananampalataya ni Sir Dio na ginamit ang Santo Rosario, ginamit ang Kordero, pero nagpakita na pwedeng gawing biro, pwedeng gawing aliwan, pwedeng gawing katatawanan yung panalangin. Alam niyo mga kapatid, may lugar ang sining. Pero hindi sa pagpalapastangan sa banal. Maaring gumamit ng rap o spoken word bilang papore o patotoo. Kung ito ay may paggalang at kabanalan. Ngunit kapag pumasok na ang pagmumura, pumasok na ang sumpa, wala ito sa sining. Nasa pang-iinsulto ito at sakrelehiyo. Ang banal na rosaryo ay hindi dapat gawing flip-top na may mura. Bakit? Dahil pinapalitan nito ang panalangin ng pagmamataas, mga kapatid. Nilapastangan ang banal. Sinisira ang tunay na diwa ng debosyon. Ang banal ay nararapat lapitan ng banal. Kung nais mong ipahayag ang pananampalataya sa modernong paraan, dapat mananatili itong may galang, may saysay, may katotohanan sa Diyos, hindi sa ego o aliw ng panunuya. Di po ba? Oo. Ngayon, tuloy natin. Tay! Liftap magingay! Yun ang paggamit niya sa rosaryo. Punta tayo sa Kordero ng Diyos. Galawang desperado! Dinasana ako lalaban sa kalabang si Raulo! Grabe talaga ang murahan pala sa flip-top, ano? Kulang yung ipin ko, pero di ako nagkulang bilang isang tao. Ilang beses kang humingi ng battle kay Enigma, pero palagi kang tinataboy. Samantalang ako, nagkordero lang ng Diyos. Flip-top na to, boy! Kordero ng Diyos na nag-aali. Mana na. Kaya pala may... Kaya... Kaya pala may... Sabi ni Shadow Kun,
siguro nominal umano na Catholic kasi alam niya ang tuno ng kordero ng Diyos at hawak niya ang rosaryo. Posible, no? Catholic siya. Pero delikado kasi yung tinatawag na lukewarm Catholic. Hindi sapat ang pagiging Catholic, mga kapatid. Alam niya ang tono ng kordero ng Diyos. Dito, binigyan siya ng tubig, nawalan talaga siya ng busis. At hindi pwedeng gawing flip-top talaga na may pagmumura, may panlalait at pagsusumpa ang kordero ng Diyos. Dahil sagrado ang kahulugan ng kordero ng Diyos at salungat iyon sa diwa ng kabanalan, diwa ng pag-ibig. Sa kordero ng Diyos, mga kapatid. Ang kordero ng Diyos ay hindi simpleng paksa ng aliwan. Ang kordero ng Diyos ay si Jesus mismo, ang handog na walang bahid na nag-aalay ng buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Ang paggawa rito bilang flip-top ay may mura pa, may insulto pa, may panlalait pa. Malinaw na nagpababa ito sa isang banal na misteryo, mga kapatid. Ang pagmumura at panlalait ay kalaban sa kabanalan. Ang esensya ng mensahe ng ating Panginoon Jesucristo, pag-ibig, pagpakumbaba, awa, at paggalang sa dangal ng kapwa. Pero ang flip-top, puno ng panlalait, sumpa, galit, at kabaliktaran talaga sa espiritu ng kordero ng Diyos. Tandaan natin ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, mula sa bibig ay lumabas ang masama o mabuti mula sa puso. Ibig sabihin, ang estilo ay nagsisiwalat ng espiritu. May hangganan ang kalayaan sa sining. Oo! May kalayaan ang sining at pananalita at salita. Ngunit hindi lahat ng pwedeng gawin ay nararapat gawin, lalo na kung ito'y nilapastangan ang sagrado. Sinaktan ang pananampalataya ng iba. Ang kabanalan ay hindi kailanman gawing katatawanan o insulto. Tuloy natin si Sir Dio dito dahil literal nawalan talaga siya ng busis. Hindi, nawala yung boses. Nawala yung boses. Sir, nawala yung boses ko talaga. Kaya pala. Ano ba natin yung wall? Pakinggan natin! Patay ka na! Deserve mong bumatil! Dito ka, tol. Yan, sumpa na naman yon. Tol. Deserve mong bumatil. Pero di yan manalo. Malas mo pa, brother. Dito ka dumayo. At baliw ka rin pala. It's atay. Walang pagtatalunan. Huwag mo lang ipilit ang gusto mo. Baka tayo magkatuluyan. At sini ko na mismo ang dakilan kung bakit ka nagkaganyan. Patunay lang na di ka buo, kaya ka kulang-kulang. I-poison 13! Time pause! Tayo uling palad! Santeo, pahinga natin! Nawala talaga yung boses ko. Subukan natin. Hello? Kaya pala may
Bubrutalin na itatangina mo. Binaliw mo ako eh. Round 3 na. Kung nung una't pangalawang palitay na pagbigyan kita, itong ikatlo'y sobra na. Grabe talaga ang murahan sa flip top, ano? Pero alam niyo, hindi pinagtatanggol ng Diyos ang kanyang sarili. Ngunit, mananagot ang tao talaga sa ginawa niya. Hindi nangangailangang nang idipinsa ang Diyos. Ngunit ang tao na sadyang ginagawang biyero ang banal. Ginagamit ang pangalan ng Diyos sa kawalang galang, talagang mananagot sa konsensya, komunidad, at sa harap ng Diyos. Ito ang interview ni Sir Dio. Sino ba si Sardeo? Si Sir Deo, isang character sa Flip Top or sa mga underground rap battle na ang character niya ay magpasaya sa mga taong nanonood ng rap battle. Siguro hindi lang nagpapasaya kundi nagbibigay ng katatawanan or entertainment pagdating sa mga anggulo ng duelo sa rap battle. Doon ko siya maipapakilala bilang isang Sir Deo. Pero kilala nila ako sa tawag na, syempre, pangalan ko is Deo. Pero ang pinakapangalan ko talaga is Junel. Kaya minsan tinatawag ko, Junel. Kaya, yun. Kwento mo naman sa amin kung bakit ka nawala ng boses sa flip top. Nakakatawang story pero nakakalungkot din. Na medyo parang embarrassing moment sa akin to. Kung bakit ako nawala ng boses sa flip top. Kasi story kasi niya na nabigyan ako ng battle ni Sir Arik, si Young One. Siyempre, inaccept ko yun. Tapos, nag-practice ako para doon. Kasi 1 month preparation eh. Pag binibigyan ka ng mga battle sa mga underground, sa mga ganyan, is 1 month preparation. Yun nga, nabigyan ako ng battle ni Sir Arik. Tapos nag-practice ako. Siyempre, hindi sa pag-ano, pero ang story talaga nun, isasalang na kami ni Sir Arik nun. Natatandaan ko kasi, hindi siya ginanap sa sa Truth Theater doon sa Makati. Ginanap siya sa isang bar sa Makati rin. Tapos nagtry kami doon na pumunta kasi doon naman talaga yung venue. Tapos maraming nakalagay sa 1 minute, mga kasabay namin, iba't ibang lugar din. Siguro hindi ko alam kung nasa lampas kami ng 12 na battle MC na lalaban doon. Ngayon, ang story niya, parang ako yung huli. Ay, hindi. Ako yung pangalawa sa huli na isasalang ni Sir Arik. Kala ko kasi mga medyo gitna, una ganun, pero pala dulo. Ang oras nun is pumapatak na ng alas parang 12 or 1 a.m. na. Parang morning na rin. Pero syempre kasi sa rap battle nung dati wala pang pandemic, kahit abutin ng Yan ang paliwanag niya, no, sa pagkawala ng buses. nasa gilid lang ako. Tapos uhaw ako that time. Uhaw ako. Tapos may kasama ako nun kagrupo ko, si LJ. Lumabas siya. Kasi ramdam ko na parang ako na isusunod na isasalang. Pero wala naman sa isip ko kung sa uli ako or kung saan man. Pero ang nangyari kasi may dumaan na magpapalamig dun sa venue sa labas. Biruin mo, alauna na madaling araw, may nagpapalamig pa. Tapos itong kagrupo ko si LG, sabi niya sa akin, parang gusto mo ng palamig. Ako, nawawa ko nun. Sabi ko ba, saan niya? Libre ba? Oo, sabi niya libre. Siyempre, ako, dahil libre yan, kahit sino naman, di tinanggap ko. Ang lamig-lamig nung palamig. Gulaman pa na natatandaan ko.
Yun, ininom ko yun, yung that time, na bago ako bumatel. Tapos na yung battle, tapos bigla narinig ko, Sir Deo, ang susunod na laban ay Sir Deo versus Yang Buwan. Di nagpadali ako kasi panik agad ako sa station. Ngayon nga, nanalo ng coin toss si Yang Buwan that time. Tapos ako yung unang bumate. Hindi ko alam kung sa palamig o sa kaldag ng dibdib ko. Kasi malakas ako magkaldag ng dibdib eh. Pag nagbabattle, panoorin niyo yung mga dating battle ko. Yung ginaganyan ko yung dibdib. Yun ang paliwanag niya kung bakit nawala ang busis ni Sir Dio sa flip top. Matapos ginamit niya ang kordero ng Diyos. No? Alam niya ang tuno ng kordero ng Diyos. Pero ginamit niya sa flip top. Ang tanong, nagkakataon lang ba yun? Dahil ba yun sa ininom niya na malamig? O kaya'y babala na ba yun mula sa langit? Ang biglaang pagkawala ng busis ni Sir Dio matapos gawing flip top ang awiting kordero ng Diyos ay maaaring ipaliwanag sa ilang simpleng coincidence. Pwedeng sa sinabi niyang yung pagganyan niya sa dibdib, pwedeng sa sinabi niyang pag-inom niya ng malamig umano. Totoo sa antas ng agham, antas ng lohika, maraming maaaring dahilan. Baka pagod, strain sa busis, o stress, o dahil sa ininom na malamig. Ngunit sa larangan ng pananampalataya, hindi lahat ay nasusukat sa siyensya lamang. Sa pananaw ng pananampalataya, hindi rin maaaring walang bahala mga kapatid ang kahulugan ng pangyayari. Ang kordero ng Diyos ay hindi karaniwang awitin. Ito ay panalangin na kaugat sa banal na misa. At tuwirang tumutukoy sa ating Panginoon Jesucristo bilang sakripisyo na nag-alis ng kasalanan sa sanlibutan. Juan Kapitulo 1, versikulo 29. Kapag ito'y ginagamit sa anyong may pagmumura, pandalait, at pangungutya, magiging malinaw na paglampastangan sa sagrado. Hindi sinasabi rito na agarang pinasurosahan talaga ng Diyos sinuman. Ngunit, sa tradisyon ng Kristyanismo, may mga pagkakataong ang Diyos ay nagbibigay ng babala, hindi upang manakot, kundi upang gumising ang konsensya. Tulad ng paalala ng kasulatan, ang mga banal na bagay ay hindi nilikha upang gawing aliwan o katatawanan, kundi upang igalang at igamit sa tamang layunin. Kaya ang mas mahalagang tanong ay hindi kung nagkakataon lang ba ito, kundi ano ang aral na dapat matutunan dito.